ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Knight of. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, ginagawan mo ng paraan kung ano yung kaya mo para sa pera mo o sa financial mo, o andun yung pagsusumikap mo para kumita o mapaganda yung karir mo. Ang mensahe ng card mo, kailangan mo balansehin yung mga ginagawa mo. Some of yun, dun yung pagtulong mo dun sa mga mahal mo sa buhay, kung anong kaya mo, ibibigay mo. You're thinking about to save or mag-ipon para sa kinabukasan mo at ng mga mahal mo sa buhay. Some of you, you feel something here na hindi mo pa rin makalimutan sa past situation o past person. May blessing na darating o may minamanifest ka na matanggap. Meron ditong magandang balita na darating. Gusto mong sabihin kung ano yung nilalaman ng isipan mo. Some of you, someone is coming to talk to you o to reach out. You feel something na obsession and addiction into something na gustong-gusto mo, na kapag nakukuha mo, nagiging masaya ka o nagagawa mo yun. Sobra yung kaligayahan na nararamdaman mo. There's a lie and cheating na nangyayari or running away dun sa situation. Masaya ka dahil nandyan yung pamilya mo, sinusuportahan ko ano yung ginagawa mo. Some of you may darating dito na long term na magpapasaya sa'yo. Kung ano yung kaya mong maibigay dun sa responsibilidad mo, gagawin mo. Kahit gusto mo na minsan na sumuko, hindi mo pa rin ginagawa yun dahil alam mo na malaki yung responsibilidad mo at kailangan mong i-push yung sarili mo para gawin to, o may mga dahilan ka kung bakit mo ginagawa yun. Ano ng negative feeling dito na nararamdaman mo? Either hindi man lang nagpaalam yung tao sa'yo bago ka iniwan o walang sinabi na kahit ano. Basta iniwan ka na lang. Some of you, nabibiting ka sa panggastos at may mga gusto kang bilhin or gawin sa pera pero nagkukulang or nabibiting ka. Meron kang kailangan na pagdesisyonan pero hindi mo alam kung paano mo gagawin o sisimulan. You're thinking about to invest either sa karir mo o sa financial, some of you sa relationship. Clarify natin ang 6 of Pentacles. Ace of Wands and King of Swords. May bago ka ditong opportunity na igagrab o sisimulan. Some of you, someone is giving you an advice na makakatulong dun sa mga goal mo o sa passion mo. Clarify natin ang 4 of Pentacles. 7 of Wands and Death. May bagong transformation or changes na darating sa buhay mo, especially sa financial. Yan, gagawin mo lahat ng kaya mo. Natuto ka na i-handle ng maayos yung financial mo at mag-ipon kung kinakailangan. Clarify natin ang Ace of Pentacles.
Five of Swords and Two of Wands. You want to move on and forget yung mga nangyari sa nakaraan. And marami ka pang plano na gusto mong gawin para sa kinabukasan mo. Clarify natin ang Page of Wands. Knight of Pentacles and the Devil. Kung ano yung kinahihiligan mo o pinaglalaanan mo ng pera mo, pinagsisikapan mo yon at pinagtatrabahoan mo bago mo gastusin do sa mga bagay na gusto mo. Some of you may darating dito na balita sa'yo about dun sa career mo o sa financial mo. Clarify natin ang Knight of Swords. The Star and King of Pentacles. Itong taon na to bago siya gumalaw o gumawa ng aksyon, pinag-iisipan niyang mabuti. At kung ano yung kaya niya, gagawin niya, pupunuan niya, at umaasa siya na one day, magkaroon ng clarity or pag-uusap between you and this person. Clarify natin ang the Devil. Three of Pentacles and the Tower. Meron ka ditong aayusin around sa financial o sa loob ng tahanan. Clarify natin ang Seven of Swords. Queen of Swords and Page of Pentacles. Magkakaroon dito ng pag-uusap o someone is asking for money o tulong. Clarify natin ang Ten of Cups. Two of Swords and Ace of Swords. A new idea na darating sa isipan mo or maiisip mo na pwedeng makatulong dun sa mga nangyayari na sitwasyon or dumarating sa buhay mo. Clarify natin ang Ten of Wands. Knight of Wands and Page of Cups. Kung ano yung passion mo, ipagpatuloy mo lang yan. Masaya ka naman sa ginagawa mo at kung ano yung meron dun. One day, magsasucess ka din dyan. Clarify natin ang Five of Pentacles. Death and the Lovers. Nagkakaroon ng pagbabago dito sa pagsasama o sa financial. Kung dati hindi nag-uusap, unti-unti magkakaroon ng malaking transformation dun sa relationship. Clarify natin ang The Hangman. Four of Pentacles and Seven of Swords. Hindi pa rin maialis sa isipan mo yung mga nangyari na pagsisinungaling sa nakaraan o running away dun sa situation. Clarify natin ang Queen of Pentacles. Three of Wands and the Sun. Meron ditong travel o meron ka ditong hinihintay. And nakikita ko na andun yung darating na healing and happiness sa'yo. Kung ano yung mga ininvest mo before, darating din yung panahon na magiging masaya at masusuklian din yung mga ginawa mo. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. Out of sight. You are moving on toward exceptional places. You have a large range of promises and proposals, and many are counting on you to see them through. The longer you go without your baggage, the easier it will be to win yourself off of it. Soon, you will be thriving all over. This is a time to keep busy. Do not dwell on what could have or should have been. Amen sa'yo para sa'yo na kung ano yung mga pinagdaanan mo sa buhay, nakalaan nyo na mangyari o ibigay sa'yo. Whether it is good or not, ang mahalaga, nagagawa mo kung ano yung kaya mo dun at yung best mo. Basta, gawin mo lang palagi yung makakabuti dun sa sitwasyon at huwag kang madidistract dun sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Kung ano yung goal mo, dun ka mag-focus. At
Samahan lang ng pagdarasal at pagtsatsaga para makamit mo yung mga pangarap mo. Huwag kang susuko, dahil lang sumusuko, yun yung talunan. Basta, ibigay mo lang yung kaya mo at yung best mo para ma-achieve mo yung mga pangarap mo. At itong yung reading, Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching. Guys, meron po tayong binibenta na Aram Herbal Oil na makakatulong sa sumasakit na ugat o kumakati na varicose vein sa kamay man o sa paa. Ipahid sa gabi bago matulog at i-massage. And nakakatulong din siya na mag-fade ang iyong varicose vein, ipahid 2 times a day at i-massage araw-araw. Gawin mo ito araw-araw para mag-fade yung varicose mo. Kapag masakit yung kamay mo, pwede mo rin siyang ipahid sa gabi at i-massage mo para pagising mo sa umaga, marirelieve na yung pain na naramdaman mo. Pwede kayong umorder sa Shopee or sa Facebook. Meron po tayo dong page na Star Shines. I-message nyo lang yon or mag-check out kayo sa Shopee.